Magandang araw sa inyong lahat at tayo naman ay dumako sa aking ulat. Ang teksto ay isang talakayan tungkol sa kahalagahan ng pagsasalin at ang mga hamon nito. Ipinaliwanag nito na ang isang magandang salin ay dapat na madaling basahin at maintindihan, kahit na may mga pagkakaiba sa kultura at wika. Ayon sa mga dalubhasa na sila Edward Fitzgerald at Samuel Butler, ang isang magandang salin ay dapat na madaling basahin at maintindihan. Hindi dapat maging hadlang ang pagkakaiba ng kultura at wika sa pag-unawa sa mensahe. Ang mga salita ay hindi gaya ng pera na may tiyak na halaga. Ang halaga ng isang salita ay nakasalalay sa konteksto at sa paraan ng paggamit nito. Hindi basta-basta maaaring i-translate o isalin ang isang salita sa ibang wika nang hindi isinaalang-alang ang konteksto. May mga salita na may dalawa o higit pang kahulugan. Ang pagpili ng tamang kahulugan ay mahalaga upang maihatid ang tamang mensahe. Ang halimbawa sa teksto ay ang salitang change sa Ingles, na maaaring isalin sa Pilipino bilang magbago o magpalit. Ang pagpili ng tamang salin ay nakasalalay sa konteksto. Sa madaling salita, ang konteksto ay nagpapaalala sa atin na ang pagsasalin ay isang masilimuot na proseso na nangangailangan ng pag-unawa hindi lamang sa wika kundi pati na rin sa kultura at konteksto. Hindi ito basta-basta pagpapalit ng mga salita, kundi paghahatid ng mensahe sa paraang madaling maunawaan ng target na mambabasa. Ang ideal ng pagsasalin ng tula ay dapat mapanatili ang lahat ng katangian nito. Emosyonal, intelektual at maimpluwensya or affective. Gayunpaman, ayon sa teksto, ito ay imposible. Sinipi ang sinabi ni Roger Bacon na ang mahusay na gawa sa isang wika ay hindi maaaring kopyahin sa ibang wika na may parehong awtoridad o epekto. Ang unang bahagi ng teksto sa Filipino ay nagtatanong kung dapat bang isalin din ang sukat at tugmaan ng tula sa pagsasalin. Ito ang pagpapakita ng isang karaniwang hamon sa pagsasalin ng tula, ang pagpapanatili ng anyo at nilalaman. Ang sumusunod sa bahagi sa Ingles ay nagbibigay ng mas malalim na paliwanag tungkol sa ideal na pagsasalin ng tula. Binibigyang diin nito na ang isang magandang salin ay dapat na mapanatili ang mga katangian ng orihinal na tula. Ngunit, kinikilala rin nito ang limitasyon ng pagsasalin. Hindi posible na lubos mapanatili ang lahat ng aspeto ng orihinal na tula sa isinaling bersyon. Ang sinabi ni Roger Bacon ay nagpapatunay ng puntong ito. Ang teksto ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng ideal at realidad sa pagsasalin ng tula, habang layunin ay mapanatili ang lahat ng katangian ng orihinal. Ang pagsasalin ay laging may mga limitasyon. At may dalawang paraan upang makamit ang isang mas mababang ideal o ang pangalawang pinakamagandang paraan sa pagsasalin. Ang unang paraan ay ang pagsasalin na naglalayong kopyahin ng mas tumpak hanggat maaari ang mga elementong maililipat mula sa orihinal na teksto, tulad ng kahulugan, meaning, imahe, image, paminsan-minsang tugma. Ang layunin dito ay mapanatili sa orihinal na teksto hanggat maaari. Ang ikalawang paraan ay mas malayong pagsasalin. Sa halip na mapanatili sa orihinal, ang tagasalin ay naglalayong ihatid ang kabuuang epekto ng tula sa orihinal na mambabasa sa makabagong mambabasa. Ito ay isang malikhaing diskarte na nagbibigay ng kalayaan sa tagasalin na baguhin ang teksto upang mas maunawaan ng mga modernong mambabasa. At tayo naman ay dumako sa tatlong pamantayan sa isang mahusay na pagsasalin. Batay sa mga ideya ni Savory mula sa kanyang aklat, ang mga pamantayan na ito ay mahalaga upang matiyak na ang isinalin na teksto ay mananatiling tapat sa orihinal at madaling maunawaan ng target na mambabasa. At narito ang tatlong pamantayan. Ang una, kumpletong pagsasalin ng kaisipan. Dapat naganap na mailipat sa salin ang lahat ng mga ideya at konsepto na nasa orihinal na teksto.
Walang dapat mawala o mabago ang kahulugan. Pangalawa, pagpapanatili ng estilo at paraan ng pagsulat. Ang estilo at paraan ng pagsulat sa salin ay dapat nakapareho ng estilo at paraan ng pagsulat sa orihinal na teksto. Dapat na mapanatili ang boses at tono ng orihinal na author. Pangatlo, madaling basahin at maunawaan. Ang salin ay dapat na maging madaling basahin at maunawaan ng target na mambabasa. Dapat itong maging malinaw at maayos ang daloy ng mga salita. Ang mga paggamit ng salita, mapapanatili at mga tayutay ay dapat ding maging angkop sa target na mambabasa. Ang pagsasalin ng tula ay nagbibigay ng isang halimbawa kung gaano kahirap na gawin ito dahil sa mga elemento ng tula na mahirap ilipat sa ibang wika. At ngayon, tatalakayin natin ang mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagsalin ng tula. Una, pisikal na anyo ng tula. Ang unang punto ay nagsasaad na ang pisikal na anyo ng tula gaya ng sukat, tugma at sensura ay dapat isaalang-alang sa pagsasalin. Ito ay dahil ang mga elementong ito ay may malaking epekto sa ritmo, tunog at kabuuang epekto ng tula. Pangalawa, sukat. Ang sukat ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod o linya. Ang mga tulang Ingles ay tinatawag na stress time, samantalang ang mga tulang Pilipino ay syllabic time. Ang pagkakaibang ito ay dapat isaalang-alang sa pagsasalin upang mapanatili ang ritmo at daloy ng tula. Halimbawa, binanggit ang pagpuputong ng koronang tinik ni Padre Mariano Pilapil bilang isang halimbawa ng tulang may 8 pantig sa bawat taludtod na may karaniwang hati na 4-4. Ito ay nagpapakita kung paano ang sukat ay isang mahalagang elemento ng anyo ng tula. Pangalawa, pinakakaraniwan ang tulang may 12 sukat, mayroong 12 pantig ang bawat taludtod at linya at may hati na 6-6. Ito ang pinakagamitin sa lahat ng mga sukat. Tingnan itong isang saknong na hinango sa Florante at Laura ni Balagtas. Ang sukat na 16 ay karaniwang ginagamit ng Makata kung naiisip niya ang kanyang tula ay bibigkasin. Ang hati na sukat na ito ay 8-8 at malimit na maaari ring 4-4-4-4. Ang 18 sukat naman ay may 18 pantig sa bawat taludtod at ang hati ay 6-6-6. Tingnan bilang halimbawa ang isang saknong mula sa tula ni Armando V. Hermades na pinamagatang Kadakilaan ng Pasko. Tugma. Ipinaliwanag na ang tugma ay isang karaniwang elemento sa mga tradisyonal na tula. Ito ay tumutukoy sa pagkakatulad ng tunog sa huling 2 o higit pang salita sa isang saknong o taludtod. Ang tugma ay nagbibigay ng ritmo at musika sa tula. Gaya na lamang sa tugmaan ng pantig na A, mga salitang malumay at mabilis. Halimbawa, karera, umaga, basa, makina. Mga salitang malumi at maragsa. Halimbawa, basa, mutya, maralita, luha. Sa tugmaan sa pantig na E and E, mga salitang malumanay at mabilis. Halimbawa, sarili, bayani, tore. Mga salitang malumi at maragsa, ngiti, mithi, kili. At sa tugmaan sa pantig na O and U, mga salitang malumanay at mabilis. Halimbawa, palasyo, noo, bisyo, nitso, milagro. Mga salitang malumi at maragsa. Halimbawa, puso, pinto, ulo, sampo, sinusuyo. Sa tugmaan sa katinig, mga katinig na B, K, D, G, T, S, T. Halimbawa, bilibid, babad, tabak, dagdag, atras, sibat. Mga katinig na L, M, N, NG, R, W, Y. Halimbawa, balbal, alam, daan, lasing, lugar, pukaw, at away. Ang bahaging ito ay nagsipi ng isang pahayag na naglalarawan sa tugma bilang isang infernal nuisance o isang malaking istorbo sa pagsasalin. Ito ay dahil ang tugma ay naglilimita sa pagpiri ng mga salita ng tagasalin.
na maaaring makaapekto sa kahulugan at kalinawan ng salin. Ayon kay Severy, ang pagkawala ng tugma sa pagsasalin ay maaaring mabawi sa pamamagitan ng compensation. Ito ay nangangahulugan na ang tagasalin ay maaaring gumamit ng ibang paraan upang mapanatili ang epekto ng orihinal na tula. Kahit na wala na ang tugma, maaari ito ay sa pamamagitan ng pagbabago sa ibang linya, sagnong o ibang bahagi ng tula.